Eto ho, sige, ibibigay ko na agad sa inyo. Wala na tayong paligoy-ligoy. Marcoleta, posibleng mapatalsik bilang Blue Ribbon Committee. Yan po yung mga umaalingasaw na balita. Kanina, no? Siguro isang oras ang makaraan bago ho ako maghatid ng anak ko sa kanyang eskwelahan. Marcoleta, posibleng mapatalsik bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Ang akala ko nga ho si Risa Ontiveros, mga bossing eh. Tapos biglang nag-pop up dito sa aking Facebook. Eto na ho, mga bossing. Oh, News 5 TV. New Senate Blue Ribbon Chair. Aray ko po, mga DDS, inaasahan yung Marcoleta. Talsek! Hindi ho, mga kababayan. Ako ho, talagang pinagpuyatan ko po yung hearing na yun. Grabe. No, umabot ho ata ako ng 2:00 ng madaling araw, nakikinig ho ako. Hindi ako mapakali. Grabe yung mga milyon-milyon na mga pinag-uusapan ho. Grabe yung mga milyon-milyong pinag-uusapan, mga kababayan. Kaya lang nga po, eto. No, sabi nila, this kaya tell it all daw po, mga boss Chief Amoser. Kaya lang, bakit ganun? Parang ingat na ingat at iwas na iwas sila at may allergic sila kapag ka 2016 at 2022 yung isinisingit ni Senador Rapi Tulfo. Bakit ganun? Kala ko ba this kaya tell it all? Di po ba? Bakit ganun? So ngayon, halata ng mamamayang Pilipino, halata din siguro nung mga kapwa niya senador. Ito, nangyari siguro. Puro siguro no? Ayan na nga, nakabalandra na nga sa atin eh. Kinumpirma ni Senate President Tito Soto sa News 5 na nakatakdang pamunuan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang Senate Blue Ribbon Committee. Eh, mas maganda ho yan, mga bossing. Bakit ho? Kasi yung si Senator Ping Lacson kasama po nung kanyang mga kasama nung kanyang team. Nako, mahusay ho ang ginagawa nila, ha? Mahusay ho. Bakit ho? Sabi nila, aminado sila, no? Pangulo, nandito kami sa likod mo. Dahil nga nakikita natin, mga bossing, ang ating Pangulo, siya na po talaga mismo yung pumupunta doon sa mga flood control. Siya na po mismo, mga kababayan, yung nag-check. Doon nga ho nakita, mga bossing, yung mga tapos, yung mga hindi natapos, sabi, completed, pero hindi tapos. Nakita din po yung mga nakabinbin. Nakita din po lahat, mga bossing. At dahil nakita din po ng ating butihing senador na si Ping Lacson yung mga yon, kaya nakikiisa sila sa pagtulong. Tato, laking tuwa ko kay Tito Sen at Senator Ping. Totoo. Diba? Yung kampo, grupo, team ni Senator Ping Lacson, pumupunta sila doon. Sabi nila, yung site po ng Pangulo, malaking tulong po yun. Yung sumbong-sumbong kay Bonggam-Bonggam-Bongbong. sa ano ho yun? Sa bubblegum ho yun. No? Pero yung kay Pangulo, binibiro ko lang po. Yung sumbong mo sa Pangulo, malaking tulong. Bakit to? Kasi yung kampo ni Ping Lacson, mga bossing, doon sila tumitingin nung mga nagsusumbong. Ngayon, hihingi sila ng kopya o patingin niya ng kopya nitong proyekto na isinusumbong ng ating mga netizen. Pag tinignan nila doon, sa kanila pupuntahan mismo yung lugar. Sa kanila pupuntahan yung mismong proyekto at doon natutuklasan nila lahat, mga bossing. No? Yaan ang dapat talagang mamuno, lalo na po kapag ang pinag-uusapan ay yung mga flood control project. Yung mga ghost, mga bossing, talagang mismong sila, physical, na inaalam nila, kinakausap nila, yung mga dapat kausapin. Di ba? Yung kay Marcoleta, parang ano lang ho, mga kababayan, parang scripted na hanggang, eto ang pag-uusapan natin dito, simula 2022 hanggang 2025. Kaso ho, mga bossing, nakalimutan po yata nila na merong mga senador na gusto talagang malaman yung tungkol doon sa flood control. Di ba? Nagulat sila. Bakit may mga nagtatanong ng about like 2018? Sinasabi ng mga diskaya na yung kanilang mga proyekto daw ho, mga bossing, ay
magaganda, maaayos, dekalidad, at sumusunod doon sa tamang mga materyales. Problema ho, mga kababayan. Sabi ni Senator Tulfo, bakit doon sa UP? Meron kayong proyekto doon, 2018. Naku! Nakita niyo ho, yung yung asawa na Diskaya, hindi na po malaman kung saan ipipihit ang wet packs eh. Nalilito na ho, gano'n na ho, hindi na alam kung saan sasagutin. Hirap po, mga bossing. Di ba? Elena Capistrano at Esing Mariano, hirap na hirap sila kapag 2016 hanggang 2022 ang pag-uusapan. Aray ko po, mga kababayan. At mismo ang ating Pangulo ho, mga boss chief sir, ang nakakakita nung mga hindi standard na mga proyekto nitong mga kontraktor na ito. Siguro nakita nila, nako, mas may magaling na dapat mamuno nitong Senate Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kapag ang pag-uusapan ay flood control. Alam nyo mga bossing, ang sinasabi ko po sa inyo, sa umpisa pa lang ho mga kababayan. Ay! Sandali lang. Kaya ako nag-shade iaano ko sa inyo si Boss Mike Cervera. Baka sabihin na naman doon sa live doon, hindi ako pinopromote ni Mark Ramos. O pag pumunta kayo doon bukas o mamaya pag nag-live si Boss Mike, sabihin nyo, hoy, lagi kang pinopromote ni Mark Ramos. Umpisahan nyo agad ng ganon, ha? Hindi, ginaya ko lang kay Boss Mike Cervera itong nakasalamin para hindi tayo makilala ng mga senators. Yung mga proyekto nila, kitang-kita. Diba? Mismong ang Pangulo ang nag-check. Mismong kampo ni Senator Ping Lacson ang nag-check. Yung kay Marcoleta, halos alam mo na ang galawan parang para lang sa mga Duterte. Para maiiwas lang Di ba? At simula po, nung nalagay nga sa Senate Blue Ribbon Committee yan, mga bossing, ang sinasabi ko na, etong si Rodante Marcoleta ang magiging taga-bakod lang para hindi maungkat yung mga Duterte at yung mga DDS na mga nasasangkot dito at yung mga senador na nasasangkot dito. Di ba? Yare! Biruin mo kapag kayong turuan kumpleto. Pag turuan po ng mga congressman, mga kababayan, kumpletong-kumpleto yung sinasabi nung Diskaya. Pero kapag kayong 2016 at 2022 na, iyari na. Sabi ni Benj, uy, Ray-Ban, sunglasses, Boss Mark. Uy, hindi. No, Ray-Ban yung Ray-Ban yung inano natin, yung ini-model natin. Papakita ko sa inyo sa susunod. No? Pero ito, ayan, Iglesia. Yan, green at red. Ngayon no, mga kababayan, dahil nagkakabanggitan na nga po, di ba? Nagkakabanggitan na ho, mga boss chief sir. May mga congressman, etc., etc. Ngayon, pumunta tayo doon sa mga congressman na yung mga congressman na napangalanan po ng mga Diskaya, mga bossing. Although, hindi ko lahat maipapaliwanag yung mga congressman, pero yung mga kilala kong mga congressman, kahit pa paano, maipapaliwanag natin. So, paano yan? Mga DDS, yung Marcoleta ninyo, iyakan muna. Si Greco Belica, isa sa umiiyak. Paano ho? Laging naglalabas sa akin yung sa feed nung kay Greco Belica. Nung una ho, yung mga DDS, ganito mga boss. Yung una, yung mga DDS, masaya. Naku, yari na kayo, lagot na kayo. Ayun na, may mga congressman na. Tapos, nung kinahapunan na, malungkot na ho, mga nagwawala na sa mga social media. Bakit daw inalis si Chis Escudero? Bakit daw pinalitan yung mga namumuno doon sa Senate? Tapos ito ang ikaiiyak nila. Hangang-hanga sila kay Rodante Marcoleta. Ako ho, hindi na ako hahanga dyan hanggat hindi niya na ipapatupad yung sinasabi niya na 2,000 pababa. Naku, pataas pa sasabihin ko, di lalong naloko na. 2,000 pababa, yung kuryente, sagot niya na. O sagot na ng gobyerno. Hanggat hindi na sorry, sabi ni Tambiloslos,
Mark, sali mo naman si Tambi at si Saldi, kasali yan. Huwag kang mag-alala. Ano, huwag kayong mainip. O ngayon, alis si Marcoleta, tsupi muna, bye-bye muna. Nako mga kababayan, eto ha, para lalong dumami ang views nila doon sa Net25. Antabayanan nyo si Marcoleta doon sa Net25. Magsusumbong yan doon. Magsusumbong yan doon, mga bossing. Tinanggal ako sa Senate, Blue Ribbon Committee, pinalitan ako. No? Hindi daw ako patas, hindi daw ako kasali. Ganun yung susumbong ni Marcoleta. O, alisin ko na ito.